Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Alright mga kababayan, it's another day, it's another reaction video po ang ating gagawin. At grabe, trending na trending po to ngayon sa social media kung saan binanatan nga po netong si Attorney Princess Abante, itong si VP Sara at si Yorme Isko Moreno. Dito nga po to sa nangyaring sorties po ng Yorme's Choice dyan sa District 6 kung saan itong si VP Sara ay naimbitahan na pumunta dyan at nagsalita. At habang siya ay nagsasalita, ay nagpakita siya ng kanyang props nga na sinasabi niya. Ito yung larawan po ni Congressman Benny Abante kung saan nakadila. At pinortray niya to bilang isang taong walang respeto. No? Walang respeto daw sa kanyang mga kadistrito. At sinabi nga din po ni VP Sara na itong si Abante daw po ay tila panalo at ang taong bayan niya o yung mga nasasakupan niya dito sa Distrito 6 ay kawawa, nagugutom. So panoorin natin tong susunod na clip mga kababayan kung saan ipinakita nitong si VP Sara Duterte itong larawan po ni Congressman Benny Abante na kinagalit po ng anak niyang si Princess Abante. No? So panoorin nyo ha at pakinggan yung maigi yung kanyang sasabihin. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. Ay, nasaan ang distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6. District 6. Siyudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga bang distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan ha. Oy! 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 Congressman, huwag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Tingnan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nagsasmile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng siyudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy.
So ayan, naging mainit po yung banggaan nitong dalawang kampo mga kababayan, no? At makikita nyo nga po na galit nga po tong si Princess Abante sa ginawa sa kanyang ama, no? Tila pinahiya nga daw ito sa mga tao. At itong si Mayor Isko Moreno Dumagoso ay hindi din nakaligtas, no? Dahil sinabi nga nito ni Princess Abante na mabuti na lamang daw at hindi ito naging Pangulo ng Pilipinas. So para sa akin mga kababayan, kaya nagawa naman siguro to ni VP Sara ay dahil nga po sa nangyari ng mga nakaraan kung saan talagang ginipit sila ni Congressman Benny Abante, itong si Joel Chua, dyan sa House of Representatives. Kung maaalala nyo nga po yung mga naging issue dyan, no? At ito yung tila paghihiganti nitong si VP Sara kung saan ngayon siya nagkaroon ng pagkakataon makapagsalita at nakakita ng pagkakataon kung paano niya i-express yung kanyang pagkadismaya at pagkagalit dito sa dalawang taong to. Kasi halos magkasunod na araw to mga kababayan. Ito pong nauna kay Joel Chua na binanata niya din dyan sa District 3. Tapos ito naman kay Joey Uy sa District 6, no, na tumatakbo ngayon bilang congressman din na kumakalaban ngayon kay Congressman Benny Abante. So sino ba tong si Attorney Princess Abante? No, hindi naman lahat sa atin ay nakakakilala sa kanya. So siya po kasi yung tagapagsalita ni Manila Mayor Hanny Lacuna at isa din siyang kilalang abogada. Siya din yung pinuno ng Office of the Mayor Communication Office. At bukod dyan, sa kasalukuyan niyang tungkulin, siya din po ay naging konsehal ng ika-6 na distrito. Ito nga po yung District 6 ng Maynila mula 2013 hanggang 2022 kung saan pinamunuan niya ang Committee on Education at iba pang mga komite. Okay, so siya din po pala ay Chief of Staff ng kanyang amang si Congressman Benny Abante. Kaya normal na talagang magalit talaga tong si Princess Abante, no, kay VP Sara at kay Yorme Isko kung saan nga pakiramdam niya ay napahiya talaga yung kanyang ama dito sa District 6 kung saan ipinakita nga po itong larawan na nakadila, no? So, hindi matanggap yan ng anak ni Congressman Benny Abante kaya, ayan, nagsalita siya. Pero clip lamang to ng naging video. Ito lang yung pinaka-highlights na ating binigyan ng reaction video. At based sa aking panonood, no, based sa aking pag-attend din dito sa naging sorties na to, talagang hindi mo maiiwasan itong ganitong pakiramdam lalo na ikaw ay anak, 'di ba? So kagaya ni VP Sara, kaya nagawa niya din to ay pagpapakita niya din ng pagkadismaya at galit sa mga taong kumaladkad sa kanilang pangalan, no, lalo na sa kay dating Pangulong Duterte at sa kanya. At sa kasalukuyan niya po ay humarap si VP Sara sa impeachment, 'di ba? So ayan yung isa sa kanyang mga paraan kung saan inilabas niya lang yung galit niya, no, yung paghihiganti niya. So hindi natin maiiwasan yan dahil syempre anak ka din. Anak din to ni Congressman Benny Abante at anak din siya ni dating Pangulong Duterte. So ngayon po ang nagbabanggaan ngayon ay anak sa anak, no? Normal lang yan, ipagtanggol mo talaga yung mahal mo, no? Ang taong bayan na lang naman ang huhusga kung sino ang paniniwalaan, sino ang karapat-dapat at sino ang dapat mamuno. At ito yung ngayong usap-usapan, trending ngayon sa social media kung saan nahahati po talaga yung damdamin, yung opinion ng sambayan ng Pilipino at maging ito dito sa lokal na eleksyon. Diyan sa District 6, syempre may pro-Abante, may hindi naman. So tingnan natin kung saan makakarating itong laban na to dahil malapit-lapit na po, May 12 mag-election na po at ilang araw lang malalaman na natin kung sino ang mananalo bilang congressman. At syempre ang mga senador, 'di ba, na tumatakbo ngayon ay malalaman na din natin eventually kung sino yung mga mananalo diyan. So for now, ito na lang muna yung ating magiging reaction video sa ngayon at i-comment nyo po yan sa baba at ating pag-usapan kung ano yung opinion nyo about dito sa naging iringan ng dalawang anak, Abante versus Duterte. Maraming salamat po.